the gospel. And I love this passage, mga kapatid. Napakaganda itong talata na ito. Sapagkat ito po ay patotoo mula sa lingkod ng Panginoon. Ano sabi niya? Look at this. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Mga kapatid, ang panalangin ko, bawat mananampalataya darating sa ganitong panalangin sa puso niya. Seryosong panalangin sa puso niya. Ang panalangin, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Amen. Sa verse 22, bago itong verse 24, ang sabi doon, yung ating binasa kanina, sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem. Pero, sinasabi sa akin ng banal na Espiritu na ang naghihintay sa atin doon ay pagkagapos at pagkaalipin. At pagkatapos sa verse 24, sinasabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay. This is the kind of life. Ito yung klase ng buhay, ito yung klase ng Kristiyano na hinahanap ng Panginoon. Yung Kristiyano na magsasabi, Panginoon, wala na pong halaga ang buhay ko. Basta ang gusto ko, masunod ko lamang kung ano ang gusto mo para sa akin. At tulad ni Apostol Pablo, magagamit tayo ng Diyos in a mighty way. Ang Good Shepherd ay gagamitin ng Panginoon sa makapangyarihan para at kung ganito lagi ang ating puso. Panginoon, gamitin mo. Panginoon, hindi na mahalaga ang buhay ko. Magawa ko lamang kung ano ang pinagagawa mo sa akin. For the glory of God. For the glory of God. 13 years ago, mga kapatid, nung pinatay yung aming anak, matapos siya ay halayin, nung siya ipinatay, alam niyo kung ano ang sinabi ng demonyo sa amin? Sabi ng demonyo, yan ang napala ninyo. Kita ninyo? Lingkod-lingkod kayo sa Diyos nyo na hindi naingatan ng anak ninyo. What a pain sa puso namin. Napakasakit. Napakasakit. Sapagkat simula nung kami mag-asawa, magpakasal, hanggang kami ay nagkaanak. Kasama ang aming anak. I can still remember, kapag kami po yung mahayong maliit pa si Given Grace noon, gagawin ko po, papasalin ko siya. Masaya ang aking anak na naglalakad kami, nakapasan siya sa akin. Mga 2 years old, 3 years old, daladala ko yung aking anak. Pupunta ako sa Bible study, daladala ko yung aking anak. May mga dala po akong mga coloring notebook at habang ako po yung nag-Bible study doon, si Given Grace, drawing and drawing, color siya ng color. Ganun po ang buhay namin mag-ama habang ang aking asawa ay nasa school nagtuturo. Ganun po ang buhay namin. Hanggang sa lumalaki po si Given Grace, nasa ministry, hanggang siya po ay naging youth leader, hanggang siya po ay naging worship leader, naglilingkod sa Panginoon, napakatapat, napaka-faithful. Hanggang dumating ang araw na yun. Nung nalaman na lamang namin, sabi ng aking pamangkin, Papa Jun, si Ate Given po pala yung natagpuan sa ilog na patay. Alam niyo po, noon ko nalaman kung ano yung tinatawag kapag isang tao ay nagba-blackout. I was conscious, pero wala akong nakikitang liwanag. Everything is in darkness. Parang pinipilit kong tanggalin at i-deny sa sarili ko na siya yung natagpuan sa creek at patay. Nang hapon na yan, kami po ay nagpunta ng Laguna. And we were informed na yung aming anak ay nasa Bahi Memorial Parlor. Napakalakas ng ulan ng gabi na yan. Sobrang lakas ng ulan. As if ang kalangitan po ay kasama namin. At pagdating po namin sa funeral parlor, napakasakit. Sapagkat yung aming anak ay nandun sa isang corner. Ang katawan niya puno-puno ng putik. Ang kanyang mga braso bumusugat. Kasi po, pinipilit kang makatakas, makawala sa posas na inilagay ng mga kriminal na yun. Niyakap ko yung aking anak, sabi ko sa aking anak, umuwi na tayo. Umuwi na tayo.
Hindi ko inaasahan ang sa kanya, anak, sorry, wala akong nagawa. Hindi ko alam. At first, parang gusto kong makinig sa udyok ng demonyo na nagsasabing sayang ang paglilingkod ninyo. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon, mga kapatid. Wala pong sayang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang bawat bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, maliit man o malaki, ang lahat ng yan, nakikita ng Diyos at mula sa lahat ng yan, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng demonyo, o yan na pala nyo. Tinan nyo, lingkod kayo ng lingkod, pagkatapos ang anak mo, pinatay lang. It took a while. It took a while. Gabi-gabi umiiyak kami mag-asawa, hindi ko kami nakakatulog. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon, nagpapasalamat po sa Diyos na napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Siya na nagpapahintulot na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan ang pinakamabigat na pagsubok. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating buhay tayo, marami po tayong pagdadaanan ng mga challenges. Pero walang anumang pagsubok na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon at hindi tayo binibigyan ng kalakasan upang mapagtagumpayan at mapatunayan natin ang Diyos ay laging karapat-dapat paglingkuran sa ating buhay. Amen? After 13 years, mga kapatid, si Pastor John, Sister Marlene, nakatayo pa rin at naglilingkod sa Panginoon. Amen. 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 Kapag ang Diyos ay mabuti. At ang apoy ng paglilingkod, lagi niyang ibinibigay. Amen. Lagi niyang ibinubuhos. Lagi niyang ipinaparanas. Ang tanong, mga kapatid, ngayon, nasaan kaya ang Samaria ko o ang Samaria mo? Ang lugar o ang mga taong iniiwasan mong mahalin at paglingkuran. After 13 years, napakaraming ginawa ng Panginoon. Ano? Pangyayari. Nawalan kami ng anak, pero maraming binalik ng Panginoon. Naalala ko, yung last hearing, o second to the last hearing, doon po sa Calamba, Laguna. By the way, that was 5 years yung battle na yun. Buwan-buwan, pupunta kami ng Laguna. 5 taon. Inamin na po noong security guard kung ano ginawa nila sa anak ko. They were under the influence of drugs that night. Yung kanila pong dilubot yung aking anak. Hindi si Given guys ang target nila. Meron sila lagi palang inaabangan ng isang babae na lagi may dalang bag dahil ang trabaho ng babae nangungulekta. Wala yung babae. Ang natapatan nila yung aking anak. Na may dalang bag, nandun yung kanyang laptop, nandun yung kanyang wallet. Ganun. Kaya po yun ang kanilang kinuha. Doon po sa second to the last hearing, sabi nung judge kay Lester Rivera, yung security guard, Mr. Rivera, total, inamin mo na. Lumapit ka na kay pastor. At naalaman na ng judge sa pastor ako. Lumapit ka na kay pastor at humingi ka na ng paumanhin, humingi ka na ng tawad. Ang ginawa po ni Lester, siya po ay tumayo at lumapit sa akin. Hindi ko kasama si Mami. Marami mga pagkakataon, hindi sumasama si Mami. Hindi niya kayang makita yung dalawang tao na yun. Tapos pagtayo po ng Lester sa aking harapan, sabi niya, Pastor, patawarin po ninyo ako sa aking ginawa sa inyong anak. Umiiyak po ako ng iyak. Pero ipapasalamat ako sa Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Truly, it's not by might nor by power, but it's by the Spirit.
Hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabi ko sa kanya, Lester, yung ginawa mo sa aming anak, napakasakit. Walang katapat, walang kabayaran. Pero ngayong araw na to, gusto kong sabihin sa iyo, pinatatawad kita, pinatatawad ka namin, pinatatawad namin kayo sa inyong ginawa sa aming anak. Alam niyo, napakasarap ng pakiramdam. Napalayain mo ang iyong sarili sa pagkagalit at malaman mo na mayroong isang tao na nakalaya rin sa kasalanan na kanyang ginawa. Ngayon, si Lester at saka po yung isa, yung tricycle driver, sila po ay nasa Muntinlupa at sila ay mabibilanguro sa loob ng tig 135 years bawat isa sa kanila. Tig 135 years sila mabibilanguro. Hindi ko na alam po kung anong sitwasyon nila ngayon, pero ang panalangin ko na lang sa Panginoon, sabi ko kay Lester nun, Lester, kung itong ginawa mo ito ay magiging daan, parang kilalin mo si Jesus sa iyong buhay. Napakalungkot man namin, pero masaya na rin kami para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen. At mas 30 years old. Salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon kami pong mag-asawa at ang aming isang anak na binata ay sama-sama pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sino kaya yung mga Samaria na yun, na parang mga taong napakahirap mahalin, ang hirap ipanalangin, pero sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siya yung iyong ipanalangin sa Diyos, sabihin, Panginoon, iligtas mo siya. Ipanalangin mo siya, at dadating yung tayo na ibahagi sa Kanya ang salita ng ating Panginoon. Amen? Di na po ako magtatapos.